po ang mga balitang ating minarkahan ngayong araw. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Maraming salamat mga kapuso. God bless us all. Huwag po bibitiw at huwag mawawala ang tabayanan ng susunod na programa. Umaga na, balita na. At ako po inyong nakasama sa ngalan po ni Mark Makalalad. Ako po ang inyong kapuso. Ako po si Christian Manio. Markado sa Super Radio DZBB. Markado DZBB number 1 Super Radio. DZBB number 1 sa Mega Manila. DZBB number 1 Super Radio. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Super Radio. Katotohanan magpapalaya sa bayan. Katotohanan ang pananalatin sa bayan. Bonggang-bonggang Sabado, Pinoy MD sa Super Radio DZBB kasama si Connie Season. Kinilala ng Philippine Heart Association Media Awards 2024 sa individual category. Ako po si Connie Season. Thank you again, PHA. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayo. DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo kasama sina Norilyn Temblor at Tuti. Pinarangalan ng 46th Catholic Mass Media Awards bilang Best Business News. DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Maraming salamat po. Ito yung kapuso, Norilyn Temblor. Yours, Tuti mga kapuso, magsama-sama. Bonggang-bonggang Sabado. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, mga kapuso. Sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio number 1. Oras, alas 4:32. Kung tayo po ay nag-i-import, katulad ng pagka nag-import tayo ng petrolyo sa mas mataas na presyo, bumaba pa po ang halaga ng piso, kung kaya double whammy na ang tawag nila para po tayo naipit ngayon talaga sa napakahirap na kalagayan. Mataas ang presyo ng petrolyo, mababa ang halaga ng piso, kaya po pagdating dito sa Pilipinas ng petrolyo at ng mga ini-import natin ay sigurado po yan, mas mataas ang halaga kaysa po dun sa dati. Tataas kasi yung importation cost natin. Kasi we're a net importing, ang pambayad ng dollar. So pag tumaas yung dollar, tataas yung cost ng imported na mga produkto. So ipapasa yun sa mga tao, sa mga negosyo. Isang banda dyan, tataas po ang mga presyo ng mga inangkat at yan nakakadagdag sa ating inflation, tataas ang presyo ng bilihin. Ayaw po ng Pangulo na umabot pa to sa 60 pesos na palitan. Pag tumaas po kasi na 60 pesos, bumaba yung value ng peso, definitely, mag-i-increase yung debt natin because yung palitan po, tataas po yun. Umaga na! Balita na!
Ngayon ay araw ng Sabado, ika-21 sa buwan ng Marso taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Fernan Gulapa, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga public utility vehicle o PUV at mga bus makatatanggap na ng diskwento sa toll sa loob ng 2 buwan simula sa Lunes. Panibagong mega oil price hike. Nagbabadya na naman sa susunod na linggo batay sa isang impormante sa industriya ng langis. Presyo ng gasolina, posibleng sumampa na rin sa mahigit 100 piso kada litro tulad sa diesel. 300,000 bariles ng diesel na inangkat ng Pilipinas sinasaan darating sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Pagpapalabas ng mahigit 20 billion pesos na pondo para sa pamahagi ng ayuda at iba pang proyekto ng gobyerno ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng sumisirit na presyo ng langis. Pagpapatupad ng school calendar na may 3 term pamalit sa kasalukuyang sistema na 4-quarter system, aprobado na ng Economy and Development Council. Halos 40% ng mga Pilipino walang access o hirap sa pagkuha ng malinis na tubig ayon sa National Water Resources Board. Bilang ng mga Pilipinong nagsabing lubos silang nasisiyahan sa kanilang buhay, bahagyang tumaas sa pinakuling survey ng Social Weather Station. Mga eroplano ng Philippine Coast Guard sinalubong ng sunod-sunod na radio challenge at pagpapakawala ng flare ng China habang lumilipad sa Mischief Reef. At Idul Fitr o pagtatapos ng Ramadan gugunitain ng mga Pilipinong Muslim ngayong araw. Balita na! At sa detalye ng mga balita